Ngunit si Rurin ay tila nag-aatubili, na nagrereklamo. Talagang humihiling ka ba ng isang marangal na dragon na maglingkod sa mga tao ngayon? Nakatutuwang ito si Ellison. Pagkatapos, hinugot ni Ellison ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte sa antas ng Oscar, agad na binabago ang kanyang tono. Kung hindi mo gusto ito, pagkatapos ay kalimutan ito. Pagkatapos ng digmaan, magbubukas kami ng isang restoran ng magkasama at magkasama ito. Sa palagay ko maaaring magbago ang damdamin. Ngunit sa ngayon, ayos lang ako, maaari kang bumalik ngayon. Ito ay nagulat na si Rurin, na mabilis na nagsabi, magtatrabaho ako ngayon. Tiyak, ang paghahatid ng beer ay dapat na walang problema para sa isang dragon. Pagkatapos, pinangasiwaan ni Ellison ang pagluluto, habang si Rurin ay nag-aalaga sa paghahatid ng pagkain at beer. Ang dalawa ay abala sa kalahating araw, sa wakas ay gumuho sa mesa, naubos. Bumantong hininga si Rurin, tapos na ba ito? Naghanda na si Ellison ng pagkain para sa kanya, at ang pagod na Rurin ay kinain ng pritong manok, nasiyahan sa pagluluto ni Ellison. Ellison, nagulat na tumulong pa siya sa paglilinis, panunukso, sa wakas ay lumaki ka ba ng kaunti. Biglang bumagsak si Rurin, dahan-daw ang nakasandal sa balikat ni Ellison, na nagsasabing, dahil ito ang aming restaurant. Nang makita ang pagod na Rurin, naramdaman din ni Ellison. Noon lamang, naramdaman ni Ellison ang isang kakaibang presensya na tahimik na lumapit, at agad na nakita ni Rurin ang isang pamilyar na amoy, frantically na nagtatago sa likuran ni Ellison. Habang dahan-daw ang nagbukas ang pintuan, nadama rin si Ellison. Ang mga lungsod ng mga tao ay palaging hindi nasisiyahan sa akin, matagal na hindi nakikita, Black Dragon Elder Medidana. Dumaan ang tinig ng nakatatanda, at naintindihan ni Ellison na narito siya para kay Rurin. Lumiliko na bago ito, iniwan siya ng lahi ng dragon ang kanilang pangako sa oras. Gayunpaman, ang nakatatanda ngayon ay inilaan na magreneg, na nagsasabing, ang mga pangako ay may isang order, sunod-sunod sila. Sa lahi ng Black Dragon, na umaabot sa 800 taong gulang ay itinuturing na gulang, mga lupain. Kapag lumiliko si Rurin sa 800 sa susunod na taon, dapat siyang pumunta sa sagradong lupain. Ito ang panuntunan ng lahi ng dragon, walang maaaring masira ito. Ang paglabag sa mga patakaran ay nangangahulugang digmaan. Si Ellison ay huminga ng mahina, kung iyon ang kaso, magsisimula na tayo. Nakikita ito, agad na nagbago ang nakatatanda sa kanyang form ng dragon tao, na nanunuya, baka mas malakas ka kaysa sa sinabi ng mga alingawngaw, ngunit pinapaliit mo kami. Nagpanik din si Rurin, mabilis na nag-sign kay Ellison na huwag magsimula ng isang digmaan. Nag-throw si Ellison, digmaan. Pinag-uusapan ko ang paglikha ng pugad ng isang dragon. Ito ay naging parehong Rurin at ang nakatatanda ay hindi maintindihan ang mga salita ni Ellison. Ipinaliwanag ni Ellison, mayroon pa kaming isang buong taon, at ngayon naipon din namin ang sapat na kayamanan, upang masimulan natin ang pagbuo ng pugad ng dragon. Gumagana ba ito para sa iyo, Black Dragon Elder? Tahimik na tumango ang Black Dragon Elder, na nagbibigay ng isang nagpapatunay na sagot, pagkatapos ay sinabi, babalik ako sa isang taon, at umalis. Susunod, ang gawain ni Ellison ay upang lumikha ng isang kahangahangang lair ng dragon na may isang nakakagulat na panloob na disenyo. Ang mga nakasisilaw na kayamanan ay isang simbolo ng pugad ng dragon, at malinaw naman, ang paglikha ng pugad ng isang dragon ay nangangailangan ng maraming oras at mapagkukunan. Sa sandaling ito, natagpuan ni Ellison ang kanyang sarili sa isang problema. Ang mga bisita ay papasok tulad ng isang tubig dahil kumalat ang mga alingawngaw na ang restoran ay may palenque na karne. Bagaman sinabi sa kanila ni Ellison na hindi na niya ito ibebenta, nasasabik pa siya. Hindi, kailangan ko ng isang paraan upang mabawasan ang bilang ng mga panauhin. Kaya, natagpuan ni Ellison si Mr. Noel. Nang makita ni Mr. Noel ang mga burol na natatakpan ng palenque, hindi rin siya makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit nahuli ni Ellison ang napakaraming palenque. Dahil dito, ipinaliwanag ni Ellison, susunod, bibigyan kita ng karne ng palenque, ang tanging lugar sa imperyo na nagbebenta nito, siguradong maakit ang maraming mga customer. Ang gumawa kay Mr. Noel curious ay hindi ito palenque, ngunit kung paano pinamamahalaang ni Ellison na mahuli. Kahit na para sa mga nangungunang mangangaso ng Great City,
ito ay labis na galit. Matapos talakayin si Mr. Noel, kaagad siyang sumang-ayon na makipagtulungan. Noon lang, nagtaka si Mr. Noel kung bakit hindi tatakas ang palenkyo na ito. Si Ellison ay iginuhit ang isang magic bilog sa lupa, at agad na isang malaking mahiwagang hadlang ang sumasakop sa buong burol. Si Mr. Noel ay natigilan sa lugar, na iniisip, hindi ito posible para sa isang tao na nag-aaral lamang ng mahika sa loob ng ilang taon, kung sino ka talaga. Samantala, nilagdaan ni Ellison si Mr. Noel upang mapanatili itong lihim, ako lamang isang may-ari ng restoran na nagretiro pagkatapos ng digmaan, tulad mo Mr. Noel. Pagkaraan ng ilang araw, ang operasyon ng restoran ay naging eksaktong tulad ng inaasahan ni Ellison, kahit na mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Ngunit ngayon, nakakagulat, hindi isang solong panauhin ang dumating. Hindi mapigilan ni Ellison, hindi ba ito maganda? Masayang-masaya si Rurin, ngayon mayroon kaming oras upang maghukay ng pugad ng dragon. Kailangan nilang maghanap ng angkop na lugar. Mabubuhay ka ba sa akin sa sandaling magtatayo kami ng pugad? Si Ellison ay patag na tumanggi, na sumigaw si Rurin, ano? Pagkatapos ay hindi ako dun kailangan mo ito. Ipahayag natin ang digmaan kasama ang Black Dragon family. Itatayo namin ito sa isang lugar na malapit. Si Rurin, hindi sigurado dito. Tinanong, sigurado ka bang malapit ito? Pagkatapos, dinala ni Ellison si Rurin sa paanan ng bundok kung saan matatagpuan ang restoran. Dahil ang restoran mismo ay nasa labas ng lungsod, ang kalapit na lupain ay lahat. Si Rurin ay nasiyahan sa ganito, ngunit paalalahanan siya ni Ellison, dapat nating buhayin ang magic barrier sa panahon ng proseso ng paghuhukay, kung hindi man ay babagsak ang restoran. Matapos marinig ito, igulong ni Rurin ang kanyang mga manggas, handa nang magsimulang magtrabaho, habang tumalikod si Ellison at umalis, sa palagay ko ay hindi maiiwan ang restoran. Ito ay iniwan si Rurin na natigilan, kaya't sinusubukan mong maging tamad. Bumalik si Ellison sa restoran, wala siyang oras sa paglilibang sa mahabang panahon. Noon lang, biglang tumunog ang doorbell, at isang mahusay na bihis na batang lalaki ang nagtulak buksan ang pintuan. Tinanong kung ito ang Rumord na lugar kung saan makakain ng karne ng palenkyo. Kinumpirma ni Ellison, ngunit ikinalulungkot na sinabi, hindi na namin ibebenta ang palenkyo, baka gusto mong suriin ang Mr. Noel's meat shop. Gayunpaman, ang batang lalaki ay tila labis na nababahala at agad na tinanong kung mayroong iba pang magagamit na pagkain. Kaya, inanyayahan siya ni Ellison na maghintay sandali, nag-iisip ng isang angkop na ulam. Naisip niya, ang isang burger ay dapat umangkop sa lasa ng batang ito. Inihanda ni Ellison ang burger gamit ang beef sirloin, pinuputol ito at hinuhubog ito, pagdaragdag ng kaunting asin, at pagprito ito sa tinunaw na mantikilya. Pagkatapos, inilagay niya ang pati sa ilang mga gulay, pinalamutian ito ng sarsa ng bawang, at pinangunahan ito ng isang itlog mula sa isang palenkyo. Kaya, ang hindi mapaglabanan na burger, kahit na sa mga dragon, ay kumpleto. Sa paningin ng burger, ang marangal na batang lalaki ay tila interesado at agad itong kinuha upang subukan. Ngunit pagkatapos lamang, ang pintuan ay binuksan muli, at isang matigas na butler ang tumawag sa kanyang pangalan. Batang master, hinanap kita kahit saan. Ano ang ginagawa mo sa isang lugar na tulad nito? Naririnig ang tinig, agad siyang natakot at pinigilan ang ginagawa niya. Sinabi ng butler na mahigpit, paano kung nakakalason ka sa pagkain sa isang lugar na tulad nito? Nagkasala si Ellison at nagretort, pinipigilan ko, ngunit ang iyong mga salita ay labis. Sinasabi mo ba na nalasan ang aking pagkain? May-ari ka ba ng restoran? Hindi ko alam kung inihanda mo ang pagkain na alam kung sino ang taong ito, ngunit siya ang anak ng Panginoon, ang bilang ng Great City, Dairan Great. Mabilis na nag-sign si Dairan para sa dalawa na itigil ang pagtatalo, pagkatapos ay kumuha ng isang gintong barya, inilagay ito sa mesa, at iniwan ang restoran. Sa panunood ng kanyang forlorn figure, hindi maiwasang mag-alala si Ellison. Bumalik si Rurin, lahat ng marumi, at nagreklamo, Stinky Ellison. Ito na ang iyong oras. Nag-sign si Ellison na nag-sign na mayroon siyang mas mahahalagang bagay sa kamay, na sinasabi na maaari nilang pag-usapan ang paghuhukay bukas, at hiniling sa kanya na buhayin ang espasyo ng magic na dalhin siya.
Ngunit si Rurin, na naging abala sa buong araw, ay nagsabing nagugutom siya, at nangako si Ellison na gumawa siya ng isang masarap na pagbalik. Si Dairan ay bumalik sa kanyang silid sa kastilyo. Bigla, lumitaw ang isang portal ng teleport, at naglakad sina Ellison at Rurin. Ibinigay ni Ellison si Dairan ang burger, na nagsasabing, ito ay sa iyo mula nang nabayaran ka na. Pagkatapos, hinikayat niya si Dairan na kumain ng mabilis. Sa pagtingin sa mabangong burger, hindi mapigilan ni Dairan na mag-drool. Tulad ng malapit na niyang tamasahin ito, biglang kumatok ang pintuan ng silid, at nagbuntong hininga si Ellison, hindi ba tayo maaaring magkaroon ng kaunting pribadong espasyo? Malinaw na hindi alam ni Dairan kung paano tumugon, na natigilan si Ellison. Nakakakita ng kawalan ng kumpiyansa ni Dairan, sinabi sa kanya ni Ellison, ikaw ang tagapagmana sa isang baronet, hindi nila maaaring tanggihan ang iyong mga order. Kaya maging kumpiyansa, hinikayat ni Ellison, ngunit nadama pa rin ni Dairan na ang mga gwardya ay hindi makinig sa kanyang mga order, sa halip, lagi nila siyang hindi pinansin. Batang guro, bubuksan ko ang pintuan at papasok. Nakakakita ito, mahinang hininga ni Rurin, pagkatapos ay malakas na ipinahayag, wala ito kaya iwanan. Hindi ko na kayo inutusan na pumasok. Nagulat si Dairan dahil ang tinig ni Rurin ay magkapareho sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ang mga gwardya sa labas ng kaliwa. Pagkatapos ay inutusan siya ni Ellison, dapat mong itatag ang iyong kahusayan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isinabot ni Dairan ang kanyang ulo, umaasa na si Ellison ay magiging kanyang guro. Sinabi niya na siya ay pinalaki ng walang isang ina, nakatira kasama ang kanyang ina, at walang sinuman nagturo sa kanya kung paano kumilos. Dahil ang kanyang ama ay nagkasakit, ang kanyang ina ay naghiwalay pa sa kanya. Tulad ng kanyang ama, nais niyang maging isang mabuting Panginoon, ngunit sinubukan ng mga lingkod na kontrolin at paghigpitan ang kanyang mga paggalaw sa ilalim ng mga utos ng kanyang ina. Naririnig ito, hindi nagsalita si Ellison. Ngunit, ang aking pag-iisip ay nagbago pagkatapos ng mga kaganapan ngayon. Guro, mangyaring turuan mo ako ng maraming mga paraan upang maging isang mabuting Panginoon. Sinabi ni Dairan na may umaapaw na sigasig. Nang makita ito, si Ellison ay nababagabag, medyo kakaiba ang conclusion. Na iyon, gayunpaman, nagpasya siyang turuan pa rin siya, sinasabi mo na nais mong maging isang mabuting Panginoon, ngunit ang posisyon ng isang Panginoon ay may mga responsibilidad. Sa makatuwid, dapat kang maging pananagutan para sa bawat salitang sinasabi mo. Laging makinig at mag-isip bago gumawa ng desisyon. Kung hindi, tanggapin ito at kumuha ng responsibilidad. Pagkatapos, hinikayat siya ni Ellison na kumain ng burger habang mainit at umalis. Matapos umalis sina Ellison at Rurin, kinuha ni Dairan ang isang kagat ng burger at agad na nasakop ng masarap. May inspirasyon ng masarap na burger, biglang natanto ni Dairan ang kahulugan ng mga salita ni Ellison, na nagbubuhos sa kanyang sarili, naiintindihan ko ang totoong kahulugan ngayon. Ang isang mabuting Panginoon ay nangangahulugang isang taong nagsisikap upang matiyak na ang lahat ay maaaring tamasahin ang ganitong uri ng pagkain. Tiyak na ako magsumikap. Noon lang, sina Ellison at Rurin ay muling lumitaw sa labas ng restaurant. Ang mga salita ni Ellison kay Dairan ay aktwal na binubuo sa lugar, at naisip niya sa kanyang sarili, inaasahan kung hindi ito sineseryoso ni Dairan. Kung gayon bakit mo ginawang maraming pagsisikap ito? Mukhang nagmamalasakit ka, nagtataka si Rurin. Ipinakita sa kanya ni Ellison ang isang gintong barya. Ginagawa ko ang maraming nakukuha ko. Lumalabas na nagbigay si Dairan ng 100,000 runes kapalit ng isang hamburger na regular na nagkakahalaga ng 200 runes, at binigyan lamang siya ni Ellison ng isang serbisyo na naaangkop para sa presyo. Samantala, sa isang kagubatan sa labas ng Greek City, mayroong isang napakapopular na klinika. Ang doktor doon ay hindi lamang bihasa sa gamot ngunit kahit na gumamit ng mahika para sa pagpapagaling. Gayunpaman, hindi ito ang tunay na dahilan na sikat ang klinika. Ang mga customer ay nag-flock sa liblib na lokasyon na ito dahil ang may-ari ng klinika ay isang bihirang duwende. Sa sandaling iyon, ang doktor ng elf na si Elena ay lumitaw. Sinabi niya kay Rain na isinasaalang-alang niya ang pagbabalik sa kanyang tinubuang bayan, na nagtaka kay Rain. Ipinaliwanag ni Elena,
Kahit na gusto ko ang pagpapagaling at pagtulong sa iba, natagpuan ko na walang sinumang interesado sa pagpapagaling.